Kumusta mga bata? Narito muli si Teacher Eileen para sa isang masayang kwentuhan. Handa na ba kayo? Umpisahan na natin ha! Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay Filemon, Mamon. Kwento ni Christine Belen, guhit naman ni Jason Moss mula sa Aklat ng Adarna. Palawakin muna natin ang ating talasalitaan upang higit ninyong maunawaan ang ating kwento ngayon. Teatro, ito ang lugar kung saan nagtatanghal ang mga tao. Maraming masayang nanonood ng mga nagtatanghal dito. Audition, nanonood ba kayo ng The Voice Kids? Tulad ng batang nakikita nyo, siya ay sumali sa isang audition. Ibig sabihin, pumupunta dun yung mga tao na nais sumali. At ang mga hurado naman, pipiliin kung sino yung mahuhusay sa kanila. Sasalampak. Ang mga batang ito ay masarap na nakasalampak o sumasalampak sa sahig. Ganyan, nakaupo. Ngumangasab. Ang lalaking ito ay masarap na ngumangasab ng kanyang footlong sandwich. Hingal kabayo. Hingal kabayo ang babaeng ito dahil sa kanyang mabilis na pagtakbo. Ganun yun mga bata. Nakapanood na ba kayo ng palabas sa isang teatro? Sa ating kwento ngayon, malalaman natin kung ano ang pangarap ni Filemon. Alamin natin kung natupad kaya ito? Filemon, Mamon. Sugod mga kapatid! Sigaw ni Filemon. Umumbok ang mga piski niyang kasing kulay ng makopa. Nanginig ang mataba niyang braso sa pagtaas ng kamao. Ensayo ito ni Filemon para sa audition. Talagang napakahilig niyang umarte sa dulaan. Kahit sa paglalaro, umaarte siyang tatay, sa bahay-bahayan at kaaway naman sa barilan. Gustuhin man niyang maging kuya, ipagpipilitan ng mga kalaro niya. Mukhang matanda kapag bata. Mukhang bata kapag payat. Naisin man niyang maging bida. Sasabihin ng mga ito sa kanya, matataba ang mga kaaway, mapapayat ang mga bida. Tuwing Pasko lang siya bida. Laging si Santa Claus si Filemon sa paaralan. Ho, ho, ho! Merry Christmas! At ang puna ng lahat, parang puputok ang pulang damit niya. Naka-tight fit yata si Santa. Isang hinga at kaway nga ni Filemon, 2 butones ang tumilapon. Umalog-alog naman ang tiyan niyang bilog habang naglalakad at bumabati ng Merry Christmas! Sabi nga ng mga nanay at yaya, naku, parang queso de bola. Para naman maiba, gusto ni Filemon na maging Andres Bonifacio sa dula. Siya ang matapang na lider ng katipunan. Kaya, sugod mga kapatid! Ang sigaw niya, lalo na nang makita na kahain na ang mesa. Parang fiesta! Nilanghap niya ang amoy ng nagmamantikang adobo at lechong paksiw. Naglaway siya sa manggang ilaw at bagoong. Umigot ang mga mata niya sa sari-saring minatamis na nalulunod sa arnibal. Matapos naman ang kainan, sasalampak si Filemon sa harap ng TV. Sasali rin ang kanyang nanay at tatay. Dala nila ang maraming kutkutin, popcorn, mani, cornic, chicharon at 1 litro ng soft drinks. Ganiyan talaga ang lumalaking bata. Hihimasin ng tatay ang ulo ni Filemon habang hinangasab ng anak ang mga kutkutin. Kaya tuloy walang pakialam si Filemon kahit patawagin siyang baboy, bola, undat, piik, bilog, tabatsoy at Filemon Mamon. Mahal naman siya ng kanyang nanay at tatay at mahal din siya ng kanyang mga kaeskwela. Kapag nadikit ang mga ito sa kanya, parang mamon. Nakapanggigigil kagatin. Parang unan, mainam yakapin. Parang pader, malapat na sandalan. Nang dumating ang araw ng audition, handang-handa si Filemon. Sugod mga kapatid! Parang kulog ang kanyang sigaw. Nagpalakpakan ang kanyang mga kaeskwela. Bida na si Filemon! Hiyawan ng mga ito. Tumaba pati puso ni Filemon sa narinig. At nagkatotoo nga,
siya nga ang hinirang na Andres Bonifacio. Bigay na bigay si Filemon sa mga ensayo, ngunit wala pa sa kalagitnaan, hingal kabayo na ang bida. Hindi na marinig ang sukot mga kapatid. Kaya lagi itong ipinauulit. Mabilis mapagod si Filemon, kaya nagpa siya si Derek may mas bagay na kilos sa mga gaya mong bilog. Ginawa siyang praileng mataba, ang kaaway sa dula. Patayin ang mga Indio! Panggigigil pa rin ni Filemon, lalo na nang makita niya ang bagong Andres Bonifacio. Hindi ito bilugan, hindi mukhang mamon ang katawan. Maliksi ito sa takbuhan at hindi hinihingal sa sigawan. Sumugod pa uwi si Filemon. Kailangan ko bang pumayat? Kailangan ko bang maging patpat? Gusto kong maging Andres Bonifacio sa dula. Parang pinunit na sedula ang bawat hikbi ni Filemon. Ayoko nang magmukhang mamon. Hindi na sumugod sa mesa si Filemon noong kainan. Hindi na rin siya bumangon noong hating gabi upang higupin ang kondensada o kaya'y manginain ng mga tirang yema na tinda ng nanay niya. Sa pag-aalala sa kakaibang ikinikilos ni Filemon, isinugod siya ng kanyang nanay at tatay sa doktor kinabukasan. Wala pong ganang kumain si Filemon. Mangangayayat po ba siya, doktor? Nangingilid ang luha ng kanyang ina. Naninikip naman ang paghinga ng kanyang tatay. Sa tingin ni Filemon, pwedeng mga artista sa dula ang kanyang nanay at tatay. Maayos po ang lagay ng anak ninyo, sabi ng doktor. Ngunit kailangan bantayan ng kalusugan dahil mabilis pong kapitan ng sakit ang matataba. Tulad po ng sakit sa puso at diabetes. Mabilis din po siyang mapagod. Napatingin ng nanay at tatay ni Filemon sa kanilang bilugang mga katawan. Hinikayat sila ng doktor na maging halimbawa ng mabuting kalusugan para kay Filemon. Nabawasan ang panonood ng TV ni na Filemon. Naglalakad-lakad sila sa parke tuwing hapon. Nakatuwaan din nila ang paghahalaman bilang libangan. Bagong putahin na rin ang inihahain ni nanay. Karaniwan may gulay at isda. Prutas na rin ang paborito nilang ngatain habang nagkukwentuhan. Mas masigla kaysa dati si Filemon. Umimpis yata ng kaunti ang ating mamon, puna ni Derek. Sa araw ng dula, lumabas pa rin si Filemon na praile. At lalong ipinagbuti ang pag-arte. Dahil sa susunod na taon, handa na siyang muli para sa audition. Balak niyang maging si Gregorio del Pilar, ang batang general. O Filemon, bawasan ang pagkamamon. Nakapananamlay talaga ang karanasan ni Filemon. Nanghina rin siguro ang kaniyang mga magulang nang malaman na ang mga taong mataba, kahit na nakakatuwa, ay lapitin ng malulubang sakit na gaya ng diabetes at sakit sa puso. Mahalaga talaga ang kalusugan. Lalo na sa isang batang may pangarap sa buhay, gaya ni Filemon. Gaya mo! Kailangan ng wastong nutrisyon, damihan ng mga gulay at prutas, maghinay-hinay sa sobrang pagkain, lalo na ng mga candy at mga mamantikang putahe. Mainam din ang regular na pag-eehersisyo. Kailangan ng katawan na maging aktibo upang hindi maipon ang taba, dulot ng bihirang pagkilos o katamaran sa paggalaw. Siyempre, paano matutunaw ang kinain kung agad na sasalampak sa harap ng telebisyon pagkatapos ng mabigat na hapunan? Kung ipagpapatuloy ni Filemon ang tamang pagkain, pag-eehersisyo at iba pang magagandang ugaling pangkalusugan, maaaring matupad hindi lang ang kaniyang naisin na maging si Gregorio del Pilar sa dula sa susunod na taon. Posible pang maging isang kilalang artista ang ating umimpis na mamon. O mga bata, napakasaya ng ating kwento ngayon, ano? Samahan niyo muli ako sa mga susunod pa nating kwento, ha? Maraming salamat sa panonood at pakikinig, mga bata. Nawa ay masaya at marami kayong natutuhan. Huwag din kalilimutang i-share at i-like ang ating mga video lessons para mas marami tayong natututo. Muli ako si Teacher Arlene na palaging nagsasabing mag-aral ng mabuti dahil ito ang susi sa inyong tagumpay. Paalam! Keep safe, everyone! For more educational videos, please do like, share, and subscribe to Teacher Arlene's YouTube channel! Bye-bye!